Sa sandaling makuha ko yung mga dokumento na yan at naikumpara ko na yung pumirma kay Gutesa, ganun din yung nakapirma Yes. do sa mga ibang dokumento na dumaan sa iyong opisina, may kalalagyan ka, attorney. Yan masasabi ko sa'yo. Delikado. Tapos susunod, undermining the whistleblower. Ayan. Okay. So parang Ang daming- minamaliit nila, Kong. Ang daming Sen, nag-whistleblower, di ba? minamaliit nila yun, Oo, ngayon, mamaliitin nila ngayon. Ang pinaka-classic na example ay yung Orly Gutesa. Yan, opo. Ayan, di ba? Opo. Kasi, ang importansya nung sworn statement ni Gutesa, siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yon na kumonekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez. Opo. Yun ang distinction. Kaya medyo nagulantang sila ron. Oho. Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa. Ma-undermine, totoo nga. Oo, nakita mo, nag-umpisa sila sa notaryo. Yan. Oho. Tingnan mo, may nagsabi pa maski na sa Blue Ribbon Committee, talagang ikinagagalak nila yung gumawa ng pagsisiyasat yung presiding judge Manila. ng Maynila. Opo. Napatunayan daw na talagang peke yung Pirma ni Espera. pirma nung abogadang nagnotaryo. Oho. O pagkatapos na nila ma-establish nila yon, fraudulent yung statement. Sinundan ng gano'n. Oo. Oho. Unang-una, hindi man lang nila pinag-isipang mabuti, maaari ngang hindi pirma yon nung inaakala ni Gutesa na nagnotaryo sa kanyang dokumento. Mulat sa pool naman talagang peke yung pirma. Hindi talaga Oo. yung attorney. Oho. Pero hindi man lang nila sinikap na puntahan. Pwede naman nilang puntahan Ituturo naman sa kanila. Oo. Saan ba kayo nagpanotaryo para makita natin sino ba yung nandyan? Yan. Kung hindi yung pumirma, sino yung nandyan? Oho. Hindi natin pwedeng tanggapin sapagkat pinaka-imposible yon na si Gutesa, siya yung mismo nga hanap ng mga libro nung nagnonotaryo para makita niya Yung huling kung anong pahina, ilalagay niyang document number. Yes po. Makukuha lamang yun doon sa pinaka-libro nila. Yung notarial register nila, sunod-sunod yun magmula sa number 1, 2, 3. Sa pagdaan ng panahon, dadami yung nagpapanotaryo. Opo. Doon sa panahon na si Gutesa ay pumunta ron, nasa 500 plus na yun Opo. Halimbawa lang, yung pinanotaryo ni Gutesa ay number 522 na yun. Opo. Page halimbawa 125. Saan makikita ni Gutesa yun kung hindi sa mismong libro nila na nandun sa loob ng kanilang opisina? Tama. Oho. Pagkatapos, dinakita ko numari Ni Gutesa yun. nakita ni Gutesa. Oho. Palagay mo, nagkaroon ng milagro, nakita ni Gutesa yun. Yan. Saan niya kukunin yung stamp pad Ayun. para i-stamp niya doon sa pinakahuling bahagi Oo. para lumitaw lahat yung notarial details Oo. at saka yung sa lugar ng nagnonotaryo Yung kasi dahil Maynila yon, merong isang maliit na stamp na kailangan itatak din. Opo. tapos itatatak mo Manila. Nakuha uli ni Gutesa yung gano'n. Nako. Oho. Naitatak ni Gutesa. Oho. Pagkatapos, nakita pa ni Gutesa kung nasan yung dry seal. Yung dry seal ng attorney. Nako. At siya mismo yung nag-dry seal ng gano'n, ano? Yan. Oo. At saka niya ipinirma, halimbawa. Oho. Kung pwede si Gutesa na lang Ang gumawa ng lahat ng yun. Oo. paano magagawa ni Gutesa na hanapin yung notarial register ng taong sumisinop doon? Opo. Meron mo yan. Merong custody doon sa libro na yon. Paano pinahiram sa kanya kung pinahiram man yung, hindi ba? Opo. Kung hindi pinahiram, sapilitang kinuha ni Gutesa para sa ganun ay magkaroon ng tatak. Meron dry seal. Palihim niya lahat ginawa yun. Hindi ba? Oo. Parang ang hirap paniwalaan. Ngayon, Oo. kung halimbawa hindi nga pirma nung abogada, maaaring hindi niya nga pirma, pero Totoo. ang pinakatotoo rito, Oo. meron kang itinalagang tao dyan Aha. na kinasangkapan mo, kausap mo, palagian, sapagkat nandun na sila sa Book 8 Opo. Pang-8 libro na nga po nila, Sen. Oo. Isipin mo na lang, yung Book 1 halimbawa, 1,000 na lang ang pahina, ang pages. 1,000 dokumento na lang yun. Oho. Sa mga tweet, yung Book 1,
meron ng 1,000 documents ang nanotaryo nila. Oh. Nung book 2, 2,000 na. Oh. Nung book 3, 3,000. Book 4, 4,000. Book 5, 5,000. Book 6, book 8 na eh. Opo. So papalapit na sa 8,000 documents eh. Sino yung pumipirma roon na itinalaga mo? Kung hindi man ikaw ang talagang pumirma roon. Dapat bali na, ngayon, ito naman Blue Ribbon Committee, hindi man lang nila pinatawag kung sino yung taong nandoon. Opo. Di ba? Paano nakuha ni Gutesa? Sino yung nagpahiram kay Gutesa nung dry seal o kaya yung stampad? Kung a-assumein natin na si Gutesa lahat ang gumawa ng lahat ng ito. Totoo. Sino pong nagpapanotaryo sa ating bansa ngayon? Pumunta po kayo sa mga lugar na kung saan meron pong City Hall. Halimbawa, Quezon City Hall. Kaya RTC, O kaya sa Manila. Hall of Justice. Napakarami po niya nakapaligid dyan. Lahat po na nagpapanotaryo, dyan pupunta, dyan tutungo yan. May dala-dala silang papeles nila at yan ang ibibigay dun sa kung sino man ang makakaharap niya ron. Tama. At magpagtatatakan lahat yung ilan yung dokumento niya at saka siya magbabayad. Meron bang isa sa kanilang nagpapanotaryo ang magpipilit na sabihin na bago siya umalis, Sir, ma'am, pasensya na po, bago ako umalis, ay gusto ko pong malaman kung kayo po talaga yung pumirma rito. Kayo po ba yung, kasi po nakalagay rito, Attorney Espera. Ayan, Kayo po ba ito? Kayo po ba ito? Halimbawa, sinabi niya, pakipirma niyo mauuli ito, baka hindi po kayo ito eh. Nako. Meron ba taong magsasabi ng gano'n at magpipilit at uusisain niya na yung pumirma talaga ay yung nakita niyang taong nandun? Mukhang wala pang ganun, sir. Ngayon, hindi man lang nila, sasabihin nila ngayon, na kung merong taong itinalaga kung sino man yung abogadang nagtalaga nun, diyan ka, para ito, pakinabang natin ito, isip-isipin mo, napasa siya 2021 lang. Bago nga lang po eh. Book 8 na siya. Yung law office namin dyan, ang tagal na nun, baka yung book 1 hindi nila napuno at saka ayaw na nilang magnotaryo kasi hindi yun ang talagang kinabubuhay ng aming law office eh. Totoo po. Nangangailangan lang kung minsan ay talagang mabilisan may pagnotaryo kaya lang siguro maaring maglagay kami ron pero yung talagang para yun ang gawin naming ang hanap buhay na. Hanap buhay, hindi yun eh. Hindi yun, yes po. Itong abogadang ito, iyon ang kanyang hanap buhay eh. Kaya nga may mga branches sa Senate, di ba? Ngayon sasabihin niya, maring hindi mo pirma yon. Pero sisiguruhin ko sa'yo, kung nakikinig ka, Atty. Espera, tao mo yung nilagay mo doon. Kasi hindi ka abot sa pang-8 libro. Kung wala kang taong itinalaga doon at siya ang pumipirma in your behalf. At marami akong makukuha dokumento. At sa sandaling makuha ko yung mga dokumento na yan at naikumpara ko na yung pumirma kay Gutesa, ganun din yung nakapirma doon sa mga ibang dokumento na dumaan sa iyong opisina, may kalalagyan ka, attorney. Yan masasabi Delikado. May nauna na nga ang dalawang, di ba, kaso yung Chesa. Kaya gusto ko yung marami. Opo. Kaya humihingi ako ng sample ng January, February, March, April, May, June, July, August. Kasi may September na ako, yung kay Gutesa, di ba? Ikukumpara ko ngayon sa mga naunang mga pangyayari.